Hello po. Hello po. Good evening po sa bawat isa. Hello po. Good evening po. Ayan, hello po. This is our third week na po ng ating third day na po ng ating for this week po ng Zoom. Ayan po. Welcome po sa lahat ng mga nakikinig. Ayan, sa mga church natin around the Philippines. Welcome po sa atin. Welcome po natin ang mga nanonood din ng Facebook Live at sa mga papasok pa lang ng Zoom. Yan po. Huwag na po natin patagalin pa. Sa mga kanina pa po nag-iintay ng mentoring po kay Bishop, tawagan po natin ang ating worship leader, Miss Jana. Si Miss Jana po ang ating worship leader. Salamat po. Bago po tayo umawit sa ating Panginoon, gusto ko lang pong i-share yung verse na to sa 1 Thessalonians 5 verse 18. Whatever happens, give thanks because it is God's will in Christ Jesus that you do this. And naniniwala po ako that whatever happen, kung ano man yung pinagdadaanan ng bawat isa, it is God's will na tayo ay magpasalamat sa ating Panginoon. And kung marami man pong nahihirapan sa oras na to or sa mga panahon na ito, sa season na to, naniniwala ako that God will comfort us, God will deliver us in this season. Naniniwala ako na ang pangako ng Diyos sa atin ay patuloy niya pa rin na gagawin sa ating mga buhay. Magpasalamat lang tayo sa Panginoon with a sincere heart, with all our hearts, and yung puso natin, ialay natin sa Panginoon. And sabi sa verse na to, whatever happens, give thanks. Di ba? Kung ano man yung mangyari. Hindi lang sa panahon na maganda yung nangyayari. Hindi lang sa panahon na akma sa gusto nating mangyari. Tsaka lang tayo magpapasalamat sa Panginoon. Kundi kahit sa mga masasakit na panahon or sa mga pagdidisiplina ng Panginoon sa atin, tayo ay magpasalamat sa Kanya. Bago tayo umawit sa Panginoon, tayo po ay manalangin. Let's close our eyes and let's pray. Lord, maraming salamat po sa panibagong araw na ito, Panginoon. Ibinigay mo sa amin, Lord. It is a privilege, Lord, that we can worship you, we can pray, Lord God. Maraming salamat po sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo at patuloy, Panginoon, na kami ay magpapasalamat sa ginawa mo, Panginoon, sa bawat isa at sa mga ginagawa mo pa, Lord God, araw-araw para sa amin. And Lord, we know na maganda yung plano mo sa amin. And we trust in you, Lord. We trust in your plans. Naniniwala kami, Lord God, na hindi mo kami iiwan o pababayaan man. Maraming salamat po, Panginoon. And this is our worship. This is our worship and prayer. In Jesus' name, Amen. Tayo po ay umawit sa ating Panginoon. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Thank you, Jesus. Maraming salamat po,
Panginoon. We always give thanks, Lord God. Thank you for this privilege, Lord, that we can pray, we can worship you, Lord God. We give thanks to you. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Tayo po ay patuloy na umawit sa Panginoon. Tayo po ay patuloy na sumamba at manalangin. Once again, let's sing. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Let's sing. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito, Panginoon, na ibinibigay mo sa amin araw-araw, Panginoon, para makapagpuri upang makatagpo ka, Panginoon. Tuloy, Lord God, na hindi ka namin nililimitahan sa iyong pagkilos sa aming buhay. Ikaw ang siyang maghari at manguna sa aming buhay. Pinupuri ka namin, sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tunay nga po na napakabuti ng Panginoon. Sino pong nag-bless sa ating worship ngayong gabi? Amen. God be all the glory po. Huwag na po yan natin patagalin ang ating maghahayag ng ating devotion. Tinatawagan po namin si Ate Christine Mengkot. Hi. Hi tayo. Good afternoon po sa bawat isa. Naririnig po ba? Ayan. So, kamusta po ang bawat isa sa ating lahat? So, I hope everyone is doing fine. And of course, nasa quarantine tayo and extend yung ating quarantine. And good things sa mga nasa bahay. So, it's my off today. Kaya I can share something. Gusto ko lang i-share yung word na kung saan ito yung naging meditation ko din dahil sa quarantine. So, let me just share sa Job
chapter 14. So this is just very quick. Ayan. So sabi sa Job chapter 14 verse 1 to 2. So sabi dito, life is short and sorrowful for every living soul, and we are followers that fade and shadows that vanish. So itong quarantine, of course hindi natin to in-expect na mangyari sa taon na 'to. And sa mga nangyayari sa mundo, yung bagay na na-realize ko is life is really short, and sa panahon ngayon, hindi natin alam kung kailan yung buhay natin sa 'di ba, sa mundong ito. So marahil ngayon malakas tayo, pero hindi natin alam what will happen, in the future, kung tayo pa ba ay mananatiling malakas. But then, totoo, life is short and we don't know. So, dahil sa maiksi nga yung buhay natin, itong quarantine na 'to, malaking bagay or realization sa akin yung ECQ. So, yung una is yung E, 'di ba, binigyan ko siya ng meaning, which is evaluate. So, we need to evaluate ourselves sa panahong ito kung ano ba yung mga bagay na nagawa natin, ano ba yung mga bagay na sa tingin natin naging makabuluhan habang tayo ay nandito sa mundo or before mangyari itong pandemic. Ano yung mga bagay na kailangan natin i-evaluate sa sarili natin. So kahit ako, in-evaluate ko, nagkaroon ako ng realization sa sarili ko, kung ano nga ba yung mga bagay na nagawa ko. Is it really parang glorifying sa Lord or hindi? So yun. And pangalawa is yung change. Letter C for change. So kumbaga, nowadays nakita natin yung mga changes sa paligid, yung traffic na dati sobrang traffic, now makikita mo na talagang, 'di ba? So makikita mo yung daan napakalinis. Yung change sa lifestyle mo, kung dati masyado kang busy, tapos ngayon 'di ba parang hindi mo na alam yung gagawin mo, paulit-ulit na lang. So also yung since life is short, kailangan din natin really ng pagbabago, yung change sa sarili natin. Ano pa ba yung mga bagay na kailangan din baguhin sa sarili natin, sa pag-iisip, 'di ba? And sa lifestyle natin as a Christian. And yung pangatlo is, yung Q is for quality time. Nagkaroon tayo ng quality time sa unang-una sa sarili mo. Nagkaroon ka ng quality time for yourself, 'di ba? Sa physical or quality time for God especially, 'di ba? Ngayon, you have a lot of time to pray, to praise God, to glorify God, and quality time for your family. So you can spend a lot of time sa family mo. 'Di ba na dati, hindi mo kayang gawin yon dahil sa hectic yung schedule natin. We are too much busy sa mga bagay-bagay. And kahit ako, kahit papaano, siguro 2 weeks akong nakapag-spend ng time for my family dahil sa quarantine. Well, but prior to that, yun nga, nagka-leave ako ng 1 week prior to the lockdown. So, 2 weeks akong nakapag-spend ng time sa bahay, and nakakatuwa kasi sa 2 weeks na yun, madami akong nagawa kahit papaano. So, kumbaga natuto akong
kumilos, maging masipag ng konti. So yun. And yun yung time na kailangan kasi diba, sa sobrang kung hindi to nangyari, yung ECQ, yung dating gusto kong mag-leave sa work, like gusto kong magpahinga ng kahit isang buwan or 1 week man lang or 2 weeks, hindi ko magawa kasi kailangan ko mag-work. But then, dahil well, hindi ko sinasabi na maganda na nangyari. But then, somehow, sa positive side, di ba, meron nagawa na mabuti din ang pandemic. I mean, yung time na to yung ECQ. So yun, yun yung mga bagay na si life is short, kailangan natin ng magkaroon ng quality time. So we don't know when tayo mananatili sa mundong ibabaw na to. So, yun lang. Let us evaluate and evaluate ourselves. Karoon tayo lalo ng desire na to change. So, yung mga bagay na lang natin gawin, especially sa attitude, character, although we are not perfect, but then I believe that sa Lord ay buti sa buhay na. So, yun lang. I hope everyone is doing good, everyone is safe, and lagi tayong manatili sa acceptance ng Lord sa panahon na to. So, let all be strong. Salamat sa ganitong oras na ng pagkakataon na makapag-share ng Word of God. Thank you, and God bless us all. Hello po, thank you po sa ating devotion po ngayon. Madami na rin pong realization po. Sa daming mga reveal ni Lord sa akin. At I believe na hindi lang po sa akin, po sa ating lahat. At kami po dito sa bahay nag-bonding and pagkakataon na po natin para mag-bonding sa family natin. Mahina pa rin po. Okay na po tayo. Ayan po. Mamaya po, pagka po may mga tanong po tayo, PM niyo po ako. Ayan, pwede niyo po akong i-PM or pwede po kayong mag-comment sa Facebook Live. Kung may tanong po kayo kay Tatay, kay Bishop. Yun lang po. Kung meron mga tanong, pili po kami na PM or chat po dito. Welcome ko po yung mga taga Sambales. Ayan, sa ating mga Zoom members. Ayan. Welcome po. Ayan. Sa Facebook Live po, marami na rin po tayo. Ayan, marami na rin po tayo sa Facebook natin. At sa mga taga Bicol, ayan, sila Sister Anashi and Noemi. Ayan lamang po. Huwag na po natin patagalin pa. Tawagan po natin ang pinakamamahal natin, Tatay in Faith, Bishop Ernesto Domingo. Hey, hello. Magandang hapon sa inyo lahat. Welcome again. This is our moment, CBCM family, together with the lay workers. Thank you, Maria Cristina Mingote, for the nice message about our life is too short. It's really true. Maiksi lang ang ating buhay, panahon, because this is our timeline lang. So the Bible said, let us redeeming the time because the time is very near. Malapit na yung panahon. Samantalahin natin ang pagkakataon. So salamat sa ating mga viewers at makinig tayo. After this devotion, we need to evaluate ourselves. Nasaan na ba talaga tayo? Dahil kailangan natin ito. We need to change or charge ourselves, and give us a quality time para hindi masayang yung ating mga panahon. Salamat din sa ating MC, kay Sister Ruth, Sister Ruth ay kasama natin ang kanyang pastor, Burning, ang magulang, ang tatay pastor, kadikit lagi. Yan ang maganda. Salamat sa Diyos. Okay, mga family ng
Sambales yan, nakikita ko. Meron tayong viewers from New York, Pastor Roland, and Pastor Cynthia, Bicol, ano? Sila ay ating mga viewers ngayon. So, you are very much welcome. At lahat, i-share ninyo para sila ay makalinig, mapagpala ang salita ng ating Panginoon Kristo. Sige, before we proceed to our mentoring, let's bow our head. Let's pray. Lord, salamat po, and this is another privilege for us to gather to online, and we ask your guidance by the power of the Holy Spirit. Panginoon, salamat po sa pribileyo dahil ikaw ang siyang may akda ng aming pananampalataya. You are the perfecter of our faith, the author of our faith, and help us to become mature when it comes in vision. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan na amen. So, napakabuti ng ating Panginoon. You know, God is a God of purpose. No, God is a God of purpose. He is a God of purpose, and we have architect of our lives, you know. Yung ating blueprint from Genesis to Revelation, it's already written from the Bible. So, meron na siyang blueprint na naganap. Kaya nasusundan lang yon. Kaya tayo ngayon, mga Bible character, watcher, and we belong to the kingdom of God, at somebody naman ay belong to the kingdom of this world. So ngayon, sa ating ginagawang vision, we have also called the system. So, pagdating sa vision, kailangan nagkakaintindihan, kailangan nagkakaunuan. Alam natin yung blueprint. Alam natin yung strategy, paano tatakbo. No? Kung ano talaga yung ating map, no, yung roadway natin, yung footstep natin when it comes in vision. So, we're going to use the digital structure ayon sa ating kultura na rin sa Pilipino. At it's so really timing kasi marami tayong mga newly SOL student at kailangan ma-refresh din natin yung mga primary. Baka nakakalimutan na yung structure ng ating system. No, mahalaga ito para sa ating lahat. So, let's tackle one by one in order to have an idea, to have an information, and to transform our ministry. So, hindi lamang sipag at tiyaga, kailangan din natin more information. We need to learn, we need to study, and we need to attend mentoring like this session. Okay, sa digital structure, number one, meron tinatawag tayong cell group. Cell group. Now, this is the system. Meron tayong tinatawag na cell group. That's number one. Ang tawag natin dito ay home system. Okay, this is home system. Remember, cell is the foundation. Cell is the foundation of the vision. Ang vision, hindi mapupulfill pag walang nawiwin. At para mawin ito, kailangan mag-improve, mailagay sa cell. Pag ang tao na win at wala siyang cell presence, member lang siya. No, out of 100 na members, sometimes, pag hindi natin alam at wala tayo right system, almost 30% lang ang nakasurvive. Kasi maaaring yun lang ang magdikit kay pastor, pero wala talagang nagsusupervise. Walang fathering na nagaganap. So, in other words, cell group, we call home system, tahanan, may cell parents yan. And we call this open cell. The open cell. And this cell is good for maximum 3.5 months until 4 months. Dapat yan, ang cell member mo ay tatagal lamang ng 4 months. Pagdating ng 4 months, gigil na gigil ka na dyan. Dapat yan, nag-encounter, no? Dapat yan, naiano mo na, nako-consolidate mo na siya. Going to disciple. Remember, the Lord called us not just only to win them, but to disciple them, but to train them. So, we're going cell group in order to take care the baby. This is the foundation. So, home system. There are 3 kinds of system when it comes in Christianity. Number 2, we call this church. No, dapat ang cell member maging cell
ang church member maging cell member. Ang cell member dapat nag-church. So this is we call the community system. This is composed of different cell bringing by different leaders. In every Sunday, they will celebrate the goodness of God. They will give thanks to God. So doon sa church, meron doon vision carrier, none other than the wife and the pastor. They are all the vision carrier. At meron din doon na tinatawag na primary, so the disciples, ito yung they train na nauna. No, sila yung na-train na nauna. Kung merong 12 si pastora, meron din 12 si pastor. So sila ngayon yung pinaka-pillar no, ng ministry. Kung Christ-centered, sila ang pinaka-pillar. And then these 12 will train another 12 each of them, and that's we call the 144 or door. Remember, the first we develop is the case, Susie. And then the second generation is the door. And the third generation in 1728 is the multitude until the crowds. So ayan yun. Basta each of them, they will disciple. They will create their own pillar. They will create their own disciple. No? So, ang cell group ay merong cell parents. Okay, meron ding cell members. This is spiritual descendant. Kasi to it, bawat membro, meron silang tinatawag na spiritual descendant. Anak mo yan. Yan ang pagsasalinan mo ng vision ng Panginoon. Pinag-aralan natin, the ownership of the vision. Pagka yan ay vision ay binigay siya ng Panginoon, ariin mong iyo, pero syempre sa totoo, sa Diyos yun. Kaya lang, para lalo mong yakapin, para lalo mong mahalin, kasi sa Diyos yun eh. Yung mga miyembro, ipinagkatiwala lang sa atin eh. Kaya sabi ng Lord, if you love me, feed spiritual descendants. Not feed your, the people na in-endorse ko sa iyo. Number 3, so there are 3 kinds of systems. Home system, that's we call cell, the church community system, or the large group, small group, the large group. And then the third one, this is we call the life class, school of leadership. This is school system. Ito yung ikatlo naman. No? School system ang tawag dito. Kung merong foundation, meron namang accelerator. No? Ang accelerator, siya yung nagpapatakbo. Siya yung nagde-develop. Siya yung nag-create for the next leader. After they become cell members, they will consolidate them by the group, by the disciple, together with the cell parents of that cell, and then they will put into the school system. Until such time, they become what? Disciples. So hanggang sila ay maging isang disciples. So, disciple is not enough. Dapat maging tawag sila sa kanila ay maging leader. No? They will call leaders. So, medyo binago natin ito. No? Dun sa capsule natin, ang nakalagay din sa leader, cell. Yung disciple, nag-cell group. Dahil nag-divert tayo, ginamit natin yung life class. So, binago natin yung blueprint natin. So, kailangan ma-update lahat ng primary dito sa tinatawag nating structure, yung blueprint na ginagamit natin ngayon para naiintindihan ng mga pillars of the church or the primary or the church leader. Now, this is our tinatawag na G12 structure. Pagdating sa vision, pagdating sa church growth, because church growth is not accident, it is always intentional, ginagawa. No, gawin mo. Decisiveness. After, kasi maraming minsan, masipag, matyaga, ginagawa, pero walang sistema. So, mahirap yon. Ito, meron naman masipag, no, ginagawa, masipag, matyaga, walang sistema. Ito naman, minsan may sistema, pero hindi effective yung system. Ito naman, nakita natin na medyo maganda ito magiging dulot, no, nitong system na ito.
Kaya mahalaga na naiintindihan ng lahat ng church leader kung ano yung ginagawang sistema. Next, tignan natin. So, itong mga leaders ito, dapat ito nag-undergo ng tinatawag na School of Teachers, nag-Plan 40. So, now this is the mechanic for bring, no? For the harvest. So, yung mga leaders, pagka-graduate ng SOL, tinuturuan natin yan dinadala natin ng SOT, the School of Teachers. Kasi kailangan nilang ma-develop yung kanilang teaching strategy. Maintindihan nila, hindi lang lesson ang dala nila. Ang dala nila ay may spirit. Pinag-pray, pinagandaan, no? Yung kanilang ginagawa. So, lahat ng gumraduate must, number one, must list, connect people. Must invite people and bring people. This is the blueprint, no? Ito yung ginagawa natin bilang isang Kristiyano. So, ginagawa natin then we are preparing for our 5 nights that we call Week of Fire. Lahat, no, kinakausap natin yan kasi gumawa muna tayo ng calendar Actually, itong Plan 40, no, we will make the calendar. Saan ba tayo mag-i-encounter? No, bago tayo mag-list, mag-connect, no, mag-invite the pillar, the disciples, no? Ito ay gumawa lang sila ng calendar. At itong calendar na ito, alam na nila kung kailan sila mag-encounter, mag-harvest, alam nila kung kailan gagraduate ng SOL, 1 to 3, alam na nila kung kailan mag-SOT, alam na nila kung kailan magpa-Plan 40, at alam nila kailan nila uulitin yung gagawin nilang harvest. So this is the mechanics of bring. So praying for the prospect for 5 nights. Kaya meron tayong 5 speaker. Meron tayong director for the Week of Fire. Okay? While we are doing this, alam na rin natin yung prayer for 3 or prayer of 3. This is we are talking to God about our prospect, about our list. No, we are talking to them. So kinakausap natin sila. Mahalagang maintindihan nila. Doon sa ating prayer for 3, no, meron tayong 1 week prayer of faith. No, we are claiming these people, Lord, by faith, inaangkin ko po siya para sa iyo. Then the following, this is 1 month Then next Monday, iba na naman yung prayer natin. No, this is the prayer of unveiling. So ina-unveil natin sila through prayer. We are talking to God about our neighbor. So traditional, we are talking to our neighbor, no? We are talking to our neighbor about God. So mahal ka ng Panginoon, sama ka sa church, gano'n. Walang prayer tayo, kaya matitigas ang mga puso. But dito sa ginagawa nating strategy, we are talking first to God. We are praying first to God about our neighbor. Actually, yan ang topic ng pastor every Sunday. Para pagdating ng Monday, no, lahat ng nilist nila, pinagpe-pray na nila yan. Kasi naka-schedule kung kailan i-bring yung kaluluwa. Pagdating ng 3rd week, the prayer of revelation, Lord, reveal yourself to them. So, message na naman yan. No, maaaring message yan ng isa sa mga pillar of the church or leader of the church. No? Then, yan ngayon ang puro prayer naman. Ang lahat ng mga participant. So, sino ba mga participant dito? Mga SOL student, mga SOL student na graduate na noon pa, yung mga disciple, mga leaders na disciple ni pastor, lahat ng mga kulang pa, lahat yan nag-i-involve. Okay? And then, pagdating ng 4, meron ng prayer of warfare. So, siba na yan, no? Bakbaka na yan. No? Kasi habang pinupunta mo yun, nag-build ka ng relationship, nakikilala mo na yung spirit. So, wino-warfare mo yun. So, ito yung isang process na ginagawa natin. And no, all the leaders must involve in the vision. Bring all the leaders. So, sabi nga ng message ni Mingote, no? Ni Myra Mingote, no? Let us evaluate ourselves, no? Let us use the quality time, no? Si Myra Mingote, let us redeeming our time, no? Let us redeem the time because the time is too short. So, evaluate natin. Maraming kote. Di ba? Ganda na message Evaluate natin dahil malapit lang Panginoon. Tignan natin, may mga cell member na ba ako? O, di ba? Evaluate mo
Bakit naging bad sale ang sale ko? Anong pagkukulang ko? So you need to evaluate yourself, no? So from primaries 144 SOL student, lahat yan dapat involved. All the matured Christian must involve. Pag sinabi ng pastor na this is the vision, lahat po tayo, we have just only one language. Meron lang tayo isang tenga, isang bibig. Ang bibig natin na tenga, go and make disciple. So we need to fulfill the mandate. We need to fulfill the dream of Christ. And look to the field. No? The field is ripe already, but lack of laborer. Pray to the Lord of the harvest to send laborer. Now, this blueprint is very important. Sana ito, nirevise natin ito, no? Kasi nga, gumagamit tayo ng live class, kaya dapat may ayos natin. Pag tinignan niyo siya, it's a top view, no? Kumbaga, ito yung top view, makikita nyo, ito pala yung ginagawa namin sa church. So, we have 3 systems: home, church, school. And we have a strategy or system for the growth, because growth is not an accident. It is always intentional, sinasadya. Merong mga tao na ginagamit para pagpalago, katulad ng ating Panginoon Kristo. Ngayon, pag wala tayong sistema, pag wala tayong tinatawag na mga preparation, we have 3 preparation, like physical preparation, spiritual preparation, and we need manpower. So, mahihirapan tayo, no, na kapagpalago ng simbahan. Now, I show you the physical preparation at paano makapagpalago, kung paano tayo magkaroon ng huli, mga kaluluwa. Okay? So, remember this, katulad ng unang natin mentoring, we are nothing without Christ. We are good for nothing. Absolutely nothing. Kayo ba itong taong nakaraan? Absolutely nothing win. No? Wala ba tayong nahuli? Wala ba tayong na mentor? Wala ba tayong napabayaan ba natin? Baka mas madalas pa tayong magpunta sa beach, mga beaches. Diba? Spending money for beaches while you are your member ay hindi alam kung sino mag-aalaga sa kanya, hindi man lang na-endorse. We are spending our time sa ating mga chika-chika, na pagbili, spending time for sa ating mga works, sa ating study. Hindi naman masama sana yan, pero let us include the vision in our lives. Live the vision, impart the vision, understand the vision, and you need to be caught by the vision, and you need mentoring. You need somebody with mentoring. So pagka nauubos yun, at ikaw ay nagkakaroon ng problema, at the end of the day, magkakaproblema ka sa leadership. Like Moses, hindi siya nakapag-develop. And then your people become hungry and thirsty, no, sa mga bagay sa mundo nito. Nasabihin nila, buti pa sa Egypt, may bawang, sibuyas, no, may luya, may isda. Yan. Diba? They are desiring worldly things. They are begin to murmur. Moses! At tawagin niyo yung mga leader nila kasi nga, the problem, hindi tayo nakapag-regenerate, hindi tayo nakapag-train nung panahon ng tayo mainit pa. So, paano natin gagawin yan? Now, let's take a look another lesson. Tingnan natin itong another lesson na ito. No? Now, I'm going to show you, this is the net breaking and the boat sinking harvest experience. So we need to know how important the harvest and how do we have a real harvest. Diba, nung tinalakay natin, sabi ng Panginoon, do you have any fish there? Do you caught anything? Sinabi ng Lord, anything. Kasi pwedeng maliit, meron. Pwedeng, talagang wala silang huli kahit na kapirasong maliit na tilapia o kanduli o dalag o dilis. Wala talaga silang huli. Pero pagkabuhay na maguli, kasama na ni Kristo, pero wala silang huli. Why? Kasi nga nakalimutan nila si Jesus. That's the resurrection. Now let us study little by little, one by one. Allow me to share this to you. Now this is net breaking and the boat sinking
harvest. And we will find this scenario from the book of Luke chapter 5 verse 1. Let us read this. Nangyari nga na samantalang siya ay sinisiksik ng karamihan, nasa seashore si Lord. No? At yung mga alagad naman, naglilinis ng lambat, magdamag silang walang huli. Sabihin na natin, alas 7 na ng umaga o alas 6 ng umaga. Pinakikinggan ang salita ng Diyos at siya'y nakatayo sa tabi ng dagat-dagatang Genesaret. At nakakita siya ng 2 daong na nasa tabi ng dagat-dagatan. Datapwat, more or less, lawang malaki ito. No? Makatabang ito. Nagsilunsad sa mga yaon ay ang mga mamamalakaya. Ito na yung mga alagad. At hinuhugusan ang kanilang lambat. Inaayos, nililinis. At lumulan siya sa isa sa daong kay Simon at ipinamanik niya dito na ilayo sa kaunti, sa lupa. Gagawin niyang stage kasi nga sinisiksik siya. So, more or less, nakikita niya lang yung surrounding siya. Hindi niya nakikita yung luwag, ano? Sabi ng Bible. At siya'y naupo at nagturo sa karamihan buhat sa daong. So, ginawa niyang pulpit. Preach the gospel, the kingdom of heaven is like this, so and so forth. No, love you and minaturo siya at nangangaral siya. So, the moment the Lord give the message, remember, that's called the Word of God. And if there is a Word of God, there is revelation. Number 1, ano makikita natin doon? Mana. The Word of God itself. So, merong salita ng Panginoon, lapit na niya, walang huli. Ito ang pinapoint out ko. Ito mga alagad, walang huli. Talagang wala kang huli pag wala kang Word of God. Kailangan nagme-meditate ka, no? Na isi-share mo, magme-meditate ka, no? Kailangan nandun ka sa paanan ni Kristo at nakikinig ka. So, sabi ng verse 1, nangyari samantalang siya'y sinisiksik sa karamihan, pinakinggan ang salita. That's yung pagman ng Diyos. Okay, pinakinggan ang salita ng Diyos at siya'y nakatayo sa tabi ng dagat-dagatang Genesaret. So, pinakinggan ang salita ng Diyos. So, if there is a word, there is what? Number 1, revelation. So, the revelation gives direction. Pag walang word of God, walang revelation. So, walang direction. Kaya kung minsan yung soul winning natin, we quote nothing. All the day, all night, we quote nothing. Why? Because lack of direction. So, if you want revelation, you need to stay put in front of our Lord. So, revelation, it gives what? A spiritual preparation in life. Kasi Pedro, habang nangangaral na si Jesus, sabi si Pedro, nagkakaroon ng revelation. No, yung kanyang life, nare-read from the book of Luke. So ano in-expect natin magkaroon tayo kung wala tayong revelation sa Panginoon. The second one, we call that the mantle of anointing. Pag nasa harap ka, nasa paanan ka ng Panginoon, yung mantle ng bahid ng Diyos, laging nasa sa iyo. Ito yung dapat, pag sa leader ka, hindi ka pwedeng hindi nagpe-pray. At pag sa leader ka, dapat hindi ka masisya ng 1 hour. Kasi yung mantle of anointing kuha mo. Sabi ng banal na kasulatan, at lumulan siya sa isa sa mga daong na kay Simon, ipinaminig niya dito na ilayo, na kaunti sa lupa, at siya'y naupo, nagturo sa karamihan buhat sa daong. So the presence of God, because Jesus is there, the presence of God is also there. Nandito ang presensya ng Panginoon sa kanila. Hindi wala. So, if the presence of God is in you, paglabas mo sa prayer room mo, dun sa iyong lugar na ginagamit para manalangin, dala-dala mo yung bahid. Kaya si Pedro, ayun, yung bahid ng Panginoon nandoon sa kanya. Yung bahid ng Panginoon nandoon sa mga tao. No, the presence of God is there. Okay. So, pag nandoon ang presence ng Lord, let us do now the work where God is working. So kung nasaan ang Diyos,
Gumagawa ang Diyos. Because we have the presence, the Lord is there. Now, take note this, ano? Sabi ng Panginoon sa kanya, pwede ba magamit ang iyong bangka? Kaya sabi, he need both. So, mapapansin nyo rito, kung ikaw ba ay mayroong isang bagay na pwedeng hiramin sa gawain, alam mo, tricycle, pwede ko ba magamit ang tricycle mo? Sabi ng pastor. Pwede ko ba magamit ang van mo? Sabi ng pastor. Pwede ko ba magamit ang iyong bahay, yung rest house, para ako ay manalangin, mag-ayuno? Diba? Pwede ko ba magamit ang panahon mo, tulungan mo lang ako mag-type? Now, handa mo bang ipagamit ang bangka mo kay Jesus? Sa panahon natin ngayon, ha? I'm talking about not the literal boat. Kung meron kang boat na kailangan tumawid naman yung paso sa island, sa isla, gamitin mo. Pero kung jeep, tricycle, motor, bike, meron kang sasakyan, o meron kang panahon na magamit yung iyong ability, yung iyong talent, tanong, ipapagamit mo ba ang bangka mo sa Panginoon? Pwede mo gamitin ang oras mo, sabi sa'yo ng Panginoon. Can I use your time? Can I use you? Can I use your family? Can I use your rest house? Can I use you and so on and so forth? Alam niyo, pagka may pinagamit ka sa Panginoon, sigurado the Lord will bless you. I tell you, this is really true. From 33 years pastoring the church, walang hindi pinagpala na nagpagamit sa Diyos. I will bless that bless you, the Bible said. Tandaan niyo, walang huli sila Pedro, ha? Can I use your boat, Peter? Magdamag, walang huli, ha? Take note that. So, the manna is very important, no? Another very important is the mantle of anointing. Kaya naalala ko pagka lalabas ako doon sa prayer room ko, doon sa basement, sometimes I spend 2 hours, 3 hours, 4 hours, 5 hours doon sa basement, no? Doon sa garahe, may basement yun eh. Paglabas yung gano'n, pag makikipag-usap na ako, no, doon sa mga nanay pa nung araw, sila mismo nagtataka, sabi niya, alam mo, Pastor, pagkatapos natin mag-usap, lumuluha ako, nananahi ako, kanta ko lang kantang yung come, Holy Spirit pa yung prayer, yung namin, Holy Spirit, I need you. No, come, Holy Spirit, I need you. No, kailangan natin yun. So, the mantle of anointing we had if we give time to God. The manna is very important. Let us listen to the word of God if we want to harvest the boat sinking. Number 3 is we call the word to follow. There is a command. No, there is a command. So pag nakinig ka at umupo ka sa harapan ng Panginoon, remember, there is a command. Maling forgive them. Let's take a look in verse 4, chapter 5, Luke. Pagtigil niya sa pagsasalita ay sinabi niya kay Simon, pumaroon ka sa laot, ba pinababalik? Ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang mamalakaya. Pagkatapos ng mantle of anointing, pagkatapos ng manna, pagkatapos ng command, so sabi niya, pumaroon ka, ihulog ninyo ang inyong lambat upang mamalakaya. Sumagot si Pedro. At sumagot si Simon, sinabi, Guro, sabi niya, Guro, sa buong magdamag ay nagsipagpagal kami at wala kaming nahuli dahil sa iyong salita. Ayan, very sa command. And sometimes, hindi natin naririnig yung command ng Lord. Punta tayo ng punta. No, samantalang sabi na, sige, umano kayo, tapos yulig nyo sa kanan. Huwag kaliwa, huwag harap, huwag likod. Specific, kanan. Sabi ng Panginoon. Yulig ninyo sa kanan. Sabi ng tao, Lord, magdamag kami nag-live class. Baka wala ng prayer yan. Hindi tayo nakikinig. Magdamag kami ganito. Sabi niya, ihulog ang lambat. No? Sabi niya, ihulog ko ang lambat. Inulog ang lambat. Ano kaya nangyari? Noong araw ganito, sa panahon namin, 1980s, we make harvest. Nagsusolwin. May timba, may isda kami, walang timba. Hawak lang namin ang isda. Ngayon, binigyan tayo ng timba,
wala namang isda. Ulitin natin ha. Noong araw, 1980s, nanguhuli kami ng isda, walang timba. Nakakamay lang. Mali eh. Kaya limited ang buhay. Pero ngayon, may timba, kumisan, walang huli. Ano yung timba? Saan mo dadali ng kaluluwa pag na-harvest mo? This is system. Ilalagay mo sa cell group. Diba? Ilalagay mo sa cell group. Ilalagay mo yan sa church. Ilalagay mo yan sa LC Sol. Diba? Tuturuan mo yung mag-school of leader, i-encounter. Yun yung timba natin eh. Very clear ang timba natin eh. So, hindi po pwedeng hindi. So, tignan natin na there is a command. If there is a word, if there is a command, you need to follow it. Hindi pwedeng hindi ka susunod. Kasi biniles ka ng Lord. Una, nagpahiram ka ng bangka. Nakinig ka sa Kanya. No, habang naglilinis ka, nakinig ka, no, nagsalita ng Diyos, tapos inutusan ka na. Kaya, ang sarap magbigay ng oras, ang sarap magpagamit sa Panginoon, ang sarap makinig sa Panginoon. No? So, anong sistema nila ng panahon ng Pedro para makahuli ka ng isda? Number one, siyempre, bangka. Meron kang bangka. Yan. So, sa pagsusolvin, dapat meron kang tinatawag na lugar. Okay? Meron kang lugar. Hindi pwedeng wala kang lugar. Pangalawa, meron kang lambat. Diba? Hindi pwedeng wala kang lambat. So, yung bangka at ang lambat ay mahalaga. Because remember, no system, no process, it create what? Chaos and confusion. Lambat, bangka, that's what we call system. Process. This is physical preparation. So sa gawain, kailangan natin ng tinatawag na spiritual preparation, kailangan natin ng physical preparation, no? Kailangan natin ng isang sistema sa ating gawain. Hindi pwedeng wala. Lahat yan. Biro mo, magsusolving, wala namang leader. Nung ano, ganun eh. Magsusolving kami, walang leader. Leader lang namin. Siguro, ilang Bible study leader, tsaka yung pastor. Umabot kami ng 500. Kami lang ang leader. So, ibig sabihin, tatapon yun, butas yung likod. No? Tatapon kasi nga, walang leader, walang nag-aalaga, walang na-train na cell leader. So, we need teamwork. That's the name, teamwork. That's we call teamwork. Now, let's read. Luke 5, verse 6. At nang magawa na nila ito, nakahuli sila ng lubang maraming isda. Nagkampupunit at ang kanilang mga kasamahan sa isang daong upang magsilapit sila at tulungan. Ito na yung manpower, teamwork ito. Huli ka, tayo sa solving. Kailangan natin ng week of 5, sinong director? Kailangan natin ng live class, sinong director? Si Pastora Ellie. Kailangan natin ng admin, sinong mag-admin sa SOL1, SOL2, SOL3. No, this is teamwork. Dali, ang daming isda. So, sabi ng Bible, merong kasamahan, nagsilapit, sila ay nagtulungan. So, teamwork ito. So, lambat, bangka, manpower. This is we call teamwork. Nagsilapit at nangapuno ang 2 daon, ano pat sila ay nagsimulang lulubog. So, kailangan, ang daming harvest eh. So, sino mag-school of leadership doon? Sino magte-train? Sino magde-disciple? Ang tawag dito, partners o people empowerment. Meron talagang tumutulong. Come and help us. Kung walang kasama si Pedro, inulog lang, nag-iisa. So bago mag-soul winning ng isang Kristiyano, kailangan may blueprint sila. Katulad ni pinakita kong G12 structure. May mga tao yan. Kaya ang ginagawa ng primary, nag-uusap-usap muna yan. Kailan pa tayo magso-soul win? Pagkatapos ng lockdown, mag-lock up naman tayo, look up. Anong gagawin natin? Medyo maghahabol tayo. Gagawa ng kalendar. Kung plan 40 na, gawa ng kalendar yon. Lahat ng mga power, pag-usap-usapan na. Come and help us, pag-usapan natin yan to solve it. Ganun ang ginagawa nila. Now,
Let's take a look. 5:7. At kinawayan nila ang mga kasamahan sa isang daong upang magsilapit at sila'y tulungan. So, biblical na pag sinabi ng SOL teacher, tulungan niyo naman kami. No, pag sinabi ng director, mga SOL teacher, tulungan natin yung SOL 3, tulungan natin SOL 2, tulungan natin yung life class. Diba? Kinawayan nila ang mga kasamahan sa isang daong, no? Upang magsilapit at sila'y tulungan. Kaya, teamwork, ano? Pagka humihingi ng tulong yung self-parents nila, tulungan. Pag humihingi ng doon sa encounter, yung director, tulungan. No? Pag humihingi ng tulong yung ganito, tulungan. No? Yung teachers, tulungan. Kasi bakit? Teamwork. Bangka, lambat, manpower. So sa harvesting, we need these three kinds of tools, material para magkaroon ng ano. Now, we call this kabuuan. Meron tayong tinatawag na timba, nalalagyan. Na mahirap manghuli na ako, naging mangingisda rin ako sa bukid lang. Naglimas, namingwit. Naranasan ko manghuli ng isda. Ako nakadiscover. Meron doon kasi na nabiling lupa. Binakuran niya ng pader. Natuyo yung tubig. Ako yung unang nakapasok na tao. Hektarya yun. Pero naipon lang sila. Siguro, naipon lang sila doon sa laki na 1,000 square meter. Tapos, paubos na yung tubig. Abay, talaga ang isda. Ang dami. Ang lalaki ng isda. Ilang balde na yung nilagyan ko. Tapos may dumating ng isa, ay tinitigan ko na lang isda sa dami. O sana mangyari ito sa atin, But may dumating na isa, dalawa lang kami. Na kaibigan ko. So ganun, mahirap pagka walang teamwork pagdating sa harvesting. Okay, next, verse 8. Dapat na makita ni Simon Pedro, nagpatili pa sa mga tuhod ng Jesus. Na nagsabi, lumayo ka sa akin sapagkat ako'y taong makasalanan. O Panginoon, sapagkat siya at ang lahat ng kasama niya ay nagsipang gilalas dahil sa karamihan ng mga isdang kanilang natin. Now, this is the effect of mantle, the anointing, the manna, the man. Saan kayo nakakita ng pinagpala ay sumamba sa Panginoon? Sumahod, Lord, salamat po. Napamala ng lupa, sumamba, Lord, salamat po. Biro mo, tumama ka sa loto, Lord, salamat po. Nakakita, biro si Pedro ang unang ginawa niya, nagpatiri pa agad sa tuhod ng Panginoon. Diba, pag-gising mo sa umaga, Lord, salamat po. Sabi ng Bible, nang gilalas yung mga tao. Sabi ng verse 9, sapagkat siya at ang lahat ng kasama niya namangha. Doon pa lang sa pakikinig at sa pagsunod at sa pagpapahiram ng bangka, may himala. Kaya hindi pwedeng ang Kristiyano, walang mature na hindi naglingkod. Walang mature na, ang isang mature Christian talagang naglilingkod yan. Let's take a look in verse 10. At sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot. So mukhang natakot si Simon na mga nang gilalas Ano kaya ang pakiram? Kasi ginamit ni Jesus Do not fear. Huwag kang matakot. So mukhang si Pedro talaga ay literal na nanginig. Kung baga saan galing itong isda na ito? Magdamag kaming huli. Ito partida umaga pa. Tandaan natin, kahit tangaling tapat, may isda pag may Kristo. Kaya kahit lockdown, pag may Kristo, may pagkain. Tapos sabi ng Panginoon, ito yung basbas ng Lord. Mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga tao. Sabi niya, I will make you fishers of men. Gagawin kitang isang mamamalakaya. Kaya, if you want the boat sinking and harvest experience, don't forget the mantle of anointing, the manna, then lambat, bangka, manpower. Doon ka sa Panginoon because the Lord always has a command for us. Talagang binibigay niya sa atin yan. Kaya lang we caught nothing. Why?
Wala tayong oras eh, kay Jesus. Kaya sabi ni Jesus, without me, you can do nothing. Sabi niya, Pedro, sige, makinig ka lang, pairambang ka. So vision is all about fulfilling what? The great vision. Harvest, no? Soul winning is all about fulfilling the great vision. Let's bow our head, let's pray. Lord, salamat po for the reason why we are here is to have information about soul winning, about the process, about the secret of harvesting. Salamat po, Panginoon, sa amin pong napag-aralan. And alam po namin, may timbala po kami ginagamit ngayon. May lalagyan po kami. Hindi na po kami takot na manghuli kasi merong proseso na aming ginagawa at merong manpower. All we have to do is to apply it. At alam po namin, binabasbasan mo. But anyway, Lord, give us your approval in order to have a great harvest for these last days. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, praise the Lord. So, if you have a question, teka muna, batiin muna natin. Ano? Happy birthday, Bain, ng Kenta. Panulyera, happy birthday to you. Bain, no? Birthday niya. Sino ba may birthday? Aldrin, no? Aldrin, happy birthday to you. Member ni Ed Galches. And let's pray for Arian, no? Arian, may masakit ang loob ng kanyang tenga. Let's pray first, Lord. Pinagpe-pray po namin, inata sa Arian, ang kagalingan ng kanyang yung tenga sa pangalan ni Jesus, yung kanyang pamamaga ng kanyang tenga sa pangalan ni we rebuke it in Jesus' mighty name. We declare the healing power coming from the Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Now, if you have a question regarding our topic, pwede kayo magtanong. Any other question? Any question? Ay, may question po na pinadala bago mag-Zoom. How can we handle our cell group properly kapag nagiging busy na sa work? Kasi minsan dahil sa responsibility ng isang leader sa family niya, yung cell group ay hindi na nababalanse. At ang resulta, yung cell group kumukonti po. Bali, Okay. yung leader daw po ay may problema sa family. Tapos hindi na po nababalanse. Okay. First of all, kaya binigay ng Lord sa iyo yan, yung cell group na yan, dahil una yan, alam ng Panginoon na magagawa mo yan. Hindi yan binigay sa iyo na nagkamali ang Diyos. Ang tingin ko dyan, it is a matter of scheduling. No? Yung schedule mahalaga. Di ba sabi natin, kung hindi mo mai-gather yan ng Monday to Saturday, you can handle them Sunday, before or after the service. So, the priority, our priority, first of all, yung family. Diba? Pero dapat yung 6 days, nasa pamilya ka eh. Isisingit mo siya, no? Kahit once a week lang eh. Ngayon, siguro a matter of scheduling na yan. Time management. Pagka na-manage mo yung time, malalagyan mo sila ng oras. Ngayon sa atin, hindi naman mahirap na dahil meron tayong ganito. Chat, diba? Messenger. Pwede mag-usap sa Messenger. No? Pwede naman. Siguro time management, truth, doon sa unang tanong, ha? Scheduling lang. Pero priority, siyempre, family. Because family is your testimony in life. Okay? Okay, next. Next po. How can we encourage those Christians na ilang taon na sa church, almost 5 or more than years to disciple, lalo na kasi nahirapan siyang sumunod kasi yung cell leader tsaka yung cell member is halos magkaedad. Medyo conflict yung submission. Bali, yung leader po at saka yung cell member niya, magka-age po. Yun po yung Tingin ko hindi naman problema ang age. Basta ahead yung leader. Kaya siya naging leader kasi ahead siya, nauna siyang naligtas eh. No, maaaring naligtas na siya ng 3 years. Tapos kahit magkaedad sila, naligtas na nauna yung leader eh. More knowledgeable na
mas more naimpormahan na yung tao, yung leader, no, kaysa doon sa kanyang member. So na-train na siya, in other words. Tingin ko ang magiging problema natin dyan, hindi talaga surrendering all yung leader. So dapat maintindihan ng leader, he is or she is imparting life, her own or his own life to the follower, no? Kaya dapat situate tayong mga leader talagang totally surrendered na sa Panginoon. Pag hindi ka totally surrendered, ang makikita yung kahinaan mo. Pangalawa, siyempre, ipakita mo sa kanya, kaya minsan hindi siya nagsasubmit. Baka iba ang nakikita sa iyo. Kaya nahihirapan siya. Kaya ang problema, hindi yung member. Ang problema, leader talaga. Leader ang may problema dyan. So, mag-ayos ang, sabi nga message ni Sister Myra Migote na, let us evaluate. Use our quality time. Diba? Let us redeem the time. Ayusin natin ang ating oras. Okay? Ligat ka? Sister Ruth? Siguro yung tao, may problema, yung leader. Okay? Sige. Next question. Ruthie. Ruthie. Baka nakahang sila. Nawala. Next question. Abi, pakibasa nga yung pangatlo. Nakahang sila, Ruthie. Wala silang signal. Any question from our viewers? You can chat. You can type. Tinay, do you have a question? Question. Naririnig niyo po ako, Tay? Hindi kita si nawala si Ruth. Naririnig niyo na po. Yes, loud and clear. Hi, Tay. Maria po, hindi po Myra, Tay. Hi, Maria. Question po, paano po ang gagawin ng mga members na nahihirapan pong mag-cell group kahit well-trained and informed na sila sa church and ng training process? So, paano po kaya sila matutulungan? Though, may gabay naman ng mga leaders, yung mga members. Ang unang gagawin yan, mag-usap-usap sila. Alamin kung ano ang problema talaga. Kung time, kung parents, o sarili. Kung ito ay parents, siguro yung scheduling din. Yung venue. Ngayon, dapat mag-build talaga ng relationship sila eh. So, since na-leader na rin sila, so ang kailangan nila mentoring. Kasi nagli-lead na rin sila eh. Alamin ng leader kung ano talaga ang problema, dun i-deal. Alam mo, di ba sabi ko nga sa iyo, sabi ko nga sa inyo lahat, sometimes, yung leadership natin, china-challenge. You get the point? China-challenge. Tayo mismo ang dapat makadiscover. Ang posisyon natin, pag walang makita, may solusyon pa rin. Pag walang marinig, may solusyon pa rin kasi may Kristo tayo. And don't be discouraged. No, basta gawin lang natin ang gawin. Hayaan natin na maipakita natin sa kanila na bumubuka ang dagat. Okay? Kayang ibuka ang dagat. So, siguro tanungin tapos ipag-pray. At ipakita natin na bababagsakin si gulay. Kasi may mga problema rin yung mga tao. Tapos pag-usapan kung ano yung schedule. Yan ay nakukuha sa panalangin at pag-uusap.
lalo na sa leader. At baka challenge lang ang leadership ng leader. Okay? Remember, sometimes ganun eh. Mas maganda nga i-challenge, makakita ka ng mga problema sa grupo nyo. And then, see to it na masosolve. Kasi hindi pwedeng hindi masolve yun. At masosolve doon, tutulungan tayo ng Panginoon kung gusto natin. No? Diba si Bartimaeus may problema eh. Nagwala si Bartimaeus. Si Zacchaeus, ganun din. Yung babae na nangangailangan ng kagalingan sa kanyang anak. Diba? Lumapit sa Panginoon, humingi ng tinapay. Solve the problem. Eh, hindi para sa kuntil yung tinapay. Pero binigay ng Panginoon. Because of faith. Okay? So, siguro, i-sets natin yung faith. Okay ba? Maria? Tinay po. Tinay. At Opo. Tinay. Maria Tinay. May second question po ako, Tay. Okay. Sabi dito, paano po kapag yung member mo lagi naman fina-follow up, sinesharan, pero siya mismo yung lumalayo? Like, sinasabi niya po na kailangan ba lahat ng sinishare about sa kanya? Or may time naman daw siya kay Lord, sadyang iba lang yung pananalig niya about kay Lord. Paano po yun? Pero member niya, ha? Pero member niya. Na-born again na yun, ha? Na-born again na yun. Okay. So, paano daw po? Mukhang hindi. Mukhang hindi niya nakukuha. Mukhang hindi niya nakukuha yung yung sympathy nung Hindi niya nakukuha yung damdamin ng kanyang miyembro. Siguro kailangan mag-build ang relationship. Hindi pwedeng hindi sumunod yun kasi yun yung yung loyalty, submission, yun ang dapat na gawin ng isang sumusunod sa leader. Hindi ka i-bless pag hindi ka sumusunod sa leader mo. Kahit mas magaling ka pa, kahit edukado ka pa, kailangan sumunod ka sa leader mo kasi yun ang binigay sa'yo ng Diyos na leader. Ganun yun. No? Kailangan sumunod. Kahit sabi mo may kailangan pa yung leader mo na yun, sumunod ka rin kasi yun ang leader mo eh. Do you remember Joshua? Youth sa Egypt? Hanggang after 40 years, naging siya, like Moses. Nung namatay na si Moses. Okay? So, submission and loyalty dapat bigay sa leader. Turuan siguro mag-submit. And then, tayo ngayon mag-challenge na mag-motivate natin. Okay? Sige, next question. Last one question. Sino pa meron isa? May question. Hello po, Tay. Yes. Meron pa po. Ang tanong po niya, paano maayos ang conflict ng isang leader sa member kapag meron different views when it comes sa doctrine? Last po. Okay. Paano ma-arrange yung relationship? Magkaiba sila ng doktrina. So, depende sa doktrina. Kung ang leader ay may doktrina siya na tama naman, at siyempre, iba na yung doktrina ng isa. Ngayon, siguro, mag-usap sila. Pero kung ang doktrina ay major at kanilang at ipinaglalaban pa ng member na yung doktrina na mali, dapat i-correct ng leader. Hindi talaga sila magkakasundo kung different views sila about doctrine. Kasi major doctrine is very important. Doctrine of oneness, di ba? Trinitarian. Pero kung minor doctrine lang naman, siguro isa na mag-humble kasi minor lang naman yun eh. Pero kung major doctrine at nakasalan na yung kaligtasan, medyo questionable yun. Pag-usapan na kung ano yung doctrine ng kung major or minor. Maaaring ang doktrina, speak in tongues. Yung leader, ayaw naman maniwala ng member. Pabayaan na lang yun. Ganun talaga. Sooner or later, mag-speak in tongues. Tulad ng mga Baptist, ayaw natin nila. Pero nung experience nila, totoo pala. Kumbaga, ganito lang yan eh. Pag tinik, huwag mo kainin. Pag buto, huwag mo kainin. Pag matigas, huwag mo hatulan. Pag laman, kainin mo. Pagka kayo ay nakinig sa isang preacher, pakinggan mo. Ulitin ko, pag matigas, huwag mong hatulan. Kasi baka hindi mo patay, baka prosel lang yun. Pag laman, kainin mo. Pag buto, pinapakain siya, huwag mong kainin. Pag tinik, pinapakain siya, huwag mong kainin. Pakinggan mo lang siya. Then, huwag mong tanggapin sa buhay mo. And then, don't comparison. No? Don't compare.
Siguro pag-usapan muna nila, Sister Ruth, kung ano ba talaga, major ba o minor doctrine. Pag minor, magpakumbaba na lang yung isa. Lalo na yung member, kasi iba yung leader. Alam pwede ba malaman ko kung ano yung doctrine na pinag-usapan? Pero sa susunod na lang yun, sa ibang ano na lang. Okay? Sige, next question. Last na pala yun, ano? So, salamat sa Panginoon, and I hope you learned something about the vision, about the G12 structure, about the boat sinking, and net-breaking harvest experience. No? Salamat sa Panginoon. So, binabati ko lahat ng mga nasa Facebook Live. No? Panggitin natin, Pastora Cynthia, Pastora Lian, Roland Aquino from New York pa ito. No? Sambales naman at Tenta. And then si Pastora Teresa Balandra, ang mga taga Bicol. So, welcome kayo. Gabriel, John Paul, Syra, Joanne, mga taga Pasig ito, Marjorie, Marge, Gilbert Rulete, Robert Solis, Angel, Orjena, Jordan Perez, Letlet, Renz, Marilyn, Kimberly, Greg Procoport, and then Angelica Sinuan, Rupa La Rosa, Marisa Balanda, Tisha, Bumatay, Ver Espino, si LB, Tamayo, San Isidro, Mike Palentes, Pari Mike, you're welcome. And then Mariel Canaria, Bicolito, Shernan Gersola, LD, Jameson, Ibuenga, Lady Diaz, Neri Agapay, Gail Gabales, Hazel Macaraig, Jomar, Joyce, Domingo, Julian, Yedidad, Roland Aquino, Pastor Roland, Isidro Tamayo, again, Arian Vargas, Roy, Arvin Nabayan, Chean, Yunora, Myra Apple, Riza, Pine Sazon, Marisa Balandra, Froilan, Catabian, Sister Tess Portales, you're welcome very much. And also our viewers from Zoom, you're welcome. No? Jameo, Arce, Mikoy, Manalili, Glenda, ang mga taga Sambales, ang Pastor Roland, you're welcome. I hope you learned something. Kita-kita tayo. Dito si Ellie sa tabi ko. Hello, Pastor na good evening po. From New York. Parang nandiyan ka lang sa Manila. Okay. Sige, sina Hannah Shield, welcome from Bicol. Okay, and then Sambales, ang ating devotion si Maria Cristina Tinay. Baseball Banida, Noemi Balandra, Mary Belcel from Australia. No, from James Abigail Banida, Perez, Cynthia, Pastor Shirley, Pro, si Jomar, Mark Coilan, yan, si Hannah, so Wells, Glenda family, so Andrea Montejeres, so si Andrea, welcome, hi, ito, Glenda family, Marty family, you're welcome, so salamat sa Panginoon, kaway-kaway naman kayo dyan, so to God be the glory, hi, kumusta? Pastor Ida, how are you? I hope you learned something, hello, yeah, hello. Jemo. So, salamat sa Panginoon. Si Jemo. Si Pastor Romeo. Ay, Pastor Romeo. From Sambales. Ang ating pastor. Ang masipag na pastor. Dito. Kita ko. Yes. So, salamat. Okay. Isisend ko sa inyo yung PowerPoint. Para send ko sa mga pastor. Para mapag-alaman nyo. And then, if you want to request, I will send it to you, yung ating naging outline niya. So, purihin ng Panginoon at kami ay narito para ingat po sa labatan. So, yan, Victory, no? Victory Church kay Pastor Roland. Okay? Yan ay yung mga churchmate namin nung kami at a young age. Okay? So, to God be the glory. Hallelujah. So, see you tomorrow. Umikoy Manalili. Salamat sa ating, Pastor Cynthia! Cynthia! Si Cynthia lang. Si Cynthia! Is that you? Hello, Pastor Eli. Ay. Hello, Bishop Ness. Mga Pastor Roland Aquino. Nagtatanong kayo kung nasaan kayo ngayon. Sagot ko, nasa Zoom kayo ngayon. New York City. Saan ba si Sambales yan, Pastor Cynthia.
Pastora Cynthia. Oh, mahalay yan, mahalay. Walang mangga. Hello, nasa mahalay siyang kalalagayan. Pastor, ingat ka dyan, ha? Thank you, thank you. See you tomorrow. So, may natutunan ba, mga listener, viewers? May natutunan ba kayo? Amen. Marami. Oo. So, God. salamat. Oo. Asa si Brother Bernie? Aja, Brother Bernie, show yourself. Hello. Hi. Brother Bernie. Brother Bernie, Pastor Bernie. Musta? Ang ganda ng anak mo. Ora pa. Sir Vicky. Binangunan. Tawagin si Mama. Gising pa ba? Tulog na. Tulog na yata. Praise God. Yan, bless. Si Sister Marisa rin ata nandito no? Bas-bas. Nanonood lang. Sister Marisa. Tim, kumusta ka na? Pastor Pecto. Kumusta si Pastor Pecto? Welcome, Pastor Pecto. Team Basbas, you're welcome. Sa Facebook Live sila. Nasa Facebook Live. So, yan, si Migoy, manalili, hindi ka nahirap ngayon. Saan ka nakakonect? Migoy? Mark, saan ka nakakonect? Signal. Saan? Labas. Nakatempo pa ng magandang signal. Okay, sige. Ingat kayo dyan, ha? Ingat kayo. Si ano po si pangalan nun? Si Jomar po, nasa Mahalay, di nakalalagayan Ay, grabe ka, Kuya Mark. Hello, Pastora Ellie. Mark. Hello po. Ingat po kayo. Mark. Apo. Kung sabi mo nga si Van, tanong mo kung pwede siyang mag-host sa Zoom kasi pwede nating ituloy-tuloy itong Zoom. Kung magka-problema si Apple, at least meron tayong another option kung sino mag-host. Sige po. Ma'am, Okay, good. Sige po, sabihin ko. Dapat marami tayong option para hindi tayo nawawalan ng paraan ng tao na maglilig sa atin. Okay? Sige po. Sige. Sige po, maraming salamat po. Okay. Sige, tawagin natin MC. MC. hello po. Tomorrow po ulit tayo mag-Zoom po tayo. Pasok po tayo ng Zoom at 5:40. Yun, may microphone talaga. With May mic. Be prepared. And tomorrow po, mag-send na po agad kayo ng mga questions. Kapag may questions tayo, agapan po natin. Yun lamang po. Kain na po tayo ng ating dinner. Bye, Pastor Bishop Ness. Pastora Ellie. Yes. Bye-bye. Sige po, Pastor. Okay, God bless. God bless you all. God bless us all. Hi. God bless. Kuya yan. Bye. Salamat sa Nicole. Thank you very much. Bye. God bless. Kamusta na? Thank you. Good evening po. Hi, good evening. Kita dito Yes, Apple, thank you very much sa Apple. Arian, pagaling. O, Maki. Ate Abby! Sorry, sister. Yung gagawa ng internet yung mag-a-adjust. Sige, ay, Hana. Diba? Hana. Hi. Sige, mag-ulit na kami, ha? Thank you very much. Pastora, show your body now. Show your shoulder. Yung bakuna. Show your bakuna pose.
Hi, Pastor. Hello po. Hi, Domingo. Ayan, bye-bye. Hi, Ate Abby. Hi, Ran. Ana, Shir. Hi, Dad. Kelly! Hi, Jim. Pastor Rita, may PM ako sa inyo. Sige na, ito na lang ngiti mo ah. Hi, Yen. Hi, Kelly. Kelly. Hi, Kelly! Miss you! Oh, Hi po, Pastor Rita! demo! Ayun. Yung alimasag ko dyan, palaki yung maigi sa ilog. Yung alimasag. family pala. Hi, Pastora. Ito, pagpunta namin, dapat malalaki na alimasag, ha? Babay na babay. Ate! Ate Bube. Hi, Maki Boy. Hi, Ate Abby. Bye, Hannah Shield. Bye, Jem. Fern, Truth. Iyan. Hello, Pinay!